Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, so Clarify ko lang. what was your intent? Bakit lumabas nga yung mga pangalan nila, and you talked about them in the context of an association with the Communist Party? That's because of the pattern that we are seeing. It's not only me who's seeing that. Nakita namin to kay Catriona Gray nung liniligawan siya ng Gabriela. Kasama niya doon sa Tondo. Of course, alam natin si Catriona, yung puso niya ay para din sa mga mahihirap. In-engage natin si Catriona Gray, in-invite natin sa GHU at pumunta siya. And in that event, in-explain natin kay Catriona na mag-ingat dito sa grupo na ito kasi ini-exploit nila yung popularity mo. Of course, Miss Universe ka. Galing. And so with Miss Angel. Liza Soberano. At si Liza. Sinisimula na nila si Liza Soberano na involved dito sa mga advocacy. Kunyari, itong mga webinar nila, itong Gabriela Youth, not knowing. Well, ito si Liza. Ito okay. Okay. Makinig kayo mabuti. Ito, totoo ito. Okay? Ulitin ko sa inyo to. Totoo ito. At hindi kayang pasinungalingan ito. Ni pangalan nito. Ito, dediretsuin ko na. Aminin ko na ito. Makinig kayo mabuti ha. I-share nyo ito. Okay? I-share nyo ito. Noong nanalo si Pangulong Duterte 2016, alam ng lahat na malaki ang partisipasyon ng social media. At alam ng lahat ng isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang partisipasyon ng social media ay dahil sa Mocha Uson Vlog. Alam ng lahat yan. No one can deny that. Kung magde-deny yan, sinungaling. Kasi alam mo namin yan, ang engagement to ni Mocha noon kada linggo, 50 million. Kaya galit na galit sila Maria Ressa, ginawa ng istorya na kesyo ganito, bayad daw kami, balitan kami, ganyan-ganyan. Hindi ho. Alam ko yun. Bakit? Ako ho ang admin ng Mocha Uson Vlog, kasama ko si Mocha, at alam ko ho ang takbo ng buong vlog namin. Hindi nyo pwedeng i-deny yan. Okay? Si Mocha ang pinuno noong Mocha Uson Vlog, pero kami yung nakabantay dyan. Walang ibang nagpo-post niyan. Kung hindi kaming dalawa lang. So pinag-uusapan namin kung anong pinopost dyan. Walang nagdidikta sa amin. Alam namin yan. Kaya nung nanalo si Pangulong Duterte, niligawan si Mocha ng grupo nito. Ito mga makakaliwang grupo. Sa pamamagitan ni Sinato. Ano ba pangalan nun? Oh, Sinato. Nakaibigan ko pa nga check nyo Facebook ko, friend ko siya. Oh. Si Renato Reyes. Sinama kami niyan sa kung saan saang mga lugar. Tulad ng sa UP. Sinama kami niyan nung dinala nila yung mga lumad sa UP. Okay lang sa amin. Kasi payag kami. Bakit? Remember, at that time, the president inallow sila Renato Reyes pumasok sa loob ng Malacanang at inoferan sila ng let's unite and help the Filipino people. I am with you. So kami bilang supporter ni Pangulong Duterte, sumunod kami sa kumpas. Sa katunayan nga ho, si Mocha nito alam ko pa-official na ata siya. I forgot kung anong date to. Nagsalita pa si Mocha sa UP nun. Bit-bit, okay? Bit-bit itong mga lumad, itong mga aktivista sa UP. Alam mo sabi ni Mocha? Isang namang dyan, Duterte! Gumaganon siya. Yung na-shock yung mga makakalibang grupo. Akala kasi nila makakananin na si Mocha Sabi niya, si Duterte lang ang nagbibigay, nakikinig sa inyo. Ito ang Pangulong makikinig sa inyo. Ito ang Pangulong para sa inyo. Kaya nga merong mga sekretaris na kasamahan ninyo. Yan ang sinabi ni Mocha. Palakpakan ng mga tao. Woo! Tapos may sumunod na nagsalita, singer, narakista. Sabi niya, walang Pangulong ganito. Walang Pangulo, wala, ibagsak lahat yan. Ganyan ang ganyan. Pumantig yung tenga namin ni Mocha. Sabi ko, walang niya ka rin bastos ka din Inimbitahan nyo kami dito, alam nyo Duterte supporter kami, tapos pagkatas namin, tapos magsalita ni Mocha, kukontrahin mo. Ang bastos mo din. Pagkatapos, ilagay ni Pangulong Duterte ang apat na makakaliwang sino yun? Ang dami nun, yung apat na yun. Sa DSWD,
si Mariano, meron pa dalawa. Nilagay ni Pangulong Duterte sa gabinete yun eh. So dapat, wag kang bastos. Nag-uusap nga eh. Kaya nga tayo, binubuo natin, kukontrahin mo. Eto ha, this is not a joke. Pumunta kami kay Mariano naman. Secretary siya ng Department of Agriculture. Nagsalita din kami doon. Supportive pa sila kay Pangulong Duterte noon eh. Si Moca, nakabuntot si Moca noon nung panahon na SONA, lumabas si Moca sa rally. Ay, si Duterte sa rally. Nandun din si Moca. So alam namin at halos, okay, every show namin dito sa Morato, pumupunta si Renato Reyes. Ina-update kami, kinikwentuhan kami, nagpaano pa sa... Kung ano yung ginagawa nila dito kay pangalan nito? Ito sa mga artista na to. Kasi alam nilang malakas. Ang hindi nila alam, may utak kami. Pasensya na, sorry kung walang utak yung iba. Ha? Sorry, hindi ko sinasabing lahat ng mga artista. Okay? May utak kami. So, ito pa, inimbitahan kami. Okay? Ito, baka i-deny ito ni Renato Reyes sa akin. Okay? Pero alam mo ito, inimbitahan mo kami sa anniversary ng NPA sa Davao. Huwag tayo maglokohan, inibitahan mo kami. Tama, mali. Pero, kasi nga, naniniwala kami noon at that time, which is totoo naman talaga, yung mga NPA, inaalaw ni Pangulong Duterte sa Davao. Okay? Inaalaw ni Pangulong Duterte sa Davao yung mga NPA as long as they would not bring arms. Okay? Arms or any illegal item. Pumapayag naman si Pangulong Duterte noon. Muntik na kaming pumunta. Okay? Ang tanong ko lang kasi noon kay Renato, pre, saan yan? Saan sa Davao? Tinanong ko kasi malaki ang Davao eh. Delicates. Okay? Kasi remember, sabi nga ni Pangulong Duterte, yung mga taga Davao del Norte, ayaw nilang tawagin silang Davao del Norte. Gusto nila Davao daw. Okay? So, medyo nakaano na kagad ako, saan kaya sa Davao to? Kung sa Davao City, walang problema. Okay? Kaya lang, hindi medyo aakyat pa daw ng konti. So, isipin niyo yun. That is true story. Why? Ako po yun mismo eh. Ako mismo kasama si Mocha noon. We were invited, both of us. Buti na lang, sinabi rin sa akin ni Mocha, bay, wag na tayong pumunta dyan. Nagtanong-tanong din kami sa ilang kakilala namin. Saan po ba ito? Saan ito? So, sa madaling salita ho, totoo. Totoo, hindi ko ito I'm not saying Renato Reyes is telling us na mag-NPA. Walang ganon, okay? To be fair to that person, walang ganon. Okay? Pero ang sinasabi ko lang, yung pagiging, sabihin na natin active sila na kami ay maniwala sa kanilang paniniwala, ay wala naman sa tingin kong masama. Okay? Pero kung i-deny nila, parang medyo sandali, hindi ho, medyo maliho ata yun. Kasi, kaya nga ito sinasabi ni General Parlarde, okay? Na talaga naman, yung mga artista, inaay nila. Kasi yung mga artista, pag nagsalita yan, madaming makikinig. Kaya nga ho, sa tingin ko, kaya inay si Mocha noon dahil alam nila malakas si Mocha sa social media. Isipin nyo ha, kung nakuha si Mocha noon, okay? At naniwala kami noon na ang CPP, NPA, NDF ay para sa bayan talaga. O ano kaya itsura natin ngayon? Malamang marami kami na impluwensyahan, di ba? Kasi nga sa social media, kahit nasabihin pa kahit pa paulit-ulit i-claim ni TP na siya ang number 1, hindi pa rin no, okay? Ang number 1 pa rin do ay ang vlog ni Mocha kahit pagbalik-balik ta rin pahunin natin. So ano ibig sabihin? Ang ibig ko lamang sabihin, totoo po yung sinasabi ni General Parlarde na malamang nililigawan na, pinipersuade na itong mga artista na ito dahil nagawa ho sa amin. Ginawa, sinubukang gawin sa amin. Malinaw ho? Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ho si Bambo yun. Yung rakista na kasunod namin, hindi ko kilala yun. Mga laos. Hindi ko kilala. Huwag nyo nang huwag nyo nang hulaan. Hindi ko kilala yun. Sa Soberano, of course, palagay ko, she's too naive to understand what's really happening. But ang ina-exploit dito, yung magandang puso nito. Yun na nga kasi nakikita nila na they have a heart for the poor. But
hindi nila alam na ito, ginagamit lang yung alam mo yun, kasi kahit kami noon, sabi nga namin noon, parang ang dating noon, parang gustong i-ano si Mocha na maging Gabriela eh. Wala namang problema. Okay? I mean, hindi ko naman sinasabing masama na pumasok ka sa Gabriela. Hindi naman sinasabi ni Palardi na masama pumasok ka eh. Ang point dito, mag-ingat ka kasi maraming pumasok dyan, ang ending naging NPA. Yun yung sinasabi niya, yun yung malinaw. Hindi sinasabi illegal ang pumasok sa Gabriela. Okay? Hindi ko rin sinasabi na yung ginagawa ni Nato noon sa amin ay Renato Reyes, okay? Yung Nato na yon illegal. Walang illegal sa ginagawa ni Renato Reyes sa amin noon. Malinaw? Siya ay kinukonbinsi lang niya kami na ito na ang nangyayari sa bayan natin. Pero syempre, kung wala kang utak, madali ka makonbinsi. Kung wala kang alam, madali ka maloko. Ang problema nun, hindi alam ni Renato, marami rin kaming ibang kausap na pamilyar din pagdating sa galawan ng CPP, NPA, NDF. Mga artista na ito, Liza Soberano na ang Guys, Bakli, salamat po. ang kanyang ay advocacy yung para yung karapatan ng mga kababaihan, especially yung mga naaabuso, yung mga nare-rape. Ang hindi lang maganda doon sa nangyari, may mga taong hindi naintindihan kung ano yung advocacy, simple na advocacy. Kaya good job General Parlade. Good job for warning this mga artista. Okay? Good job ho yung ginawa nyo. Sobrang good job. At least ngayon, bago sila mag-isip na sumali, medyo sandali. Meron sinasabing tungkol dito sa mga grupo na ito. Isipin muna natin, i-research muna natin. Yun nga yung hamon natin sa mga artista. Please do your research. Okay? At saka yung pagiging miyembro na mismo ng Gabriela Youth or ng terrorist organization. That is why we came to the picture. Actually, sabi ko nga sa mga explanation ko, na pumasok tayo to defend Liza Soberano kasi kung ano-ano nang sinasabi nila kay Liza Soberano na CPP, NPA daw siya. Kita mo, may mga sungay na, may mga tag na rito na member siya ng Luis M, salamat po. Oy, bagay sa suot mo, Starbucks lang. Thank you very much. Terrorist organization. Sabi ko, this is not fair for Liza Soberano. Yung mga buzzers, di nila naintindihan yung sinasabi niya. That's why we came in. Si Liza, yung advocacy niya, tama yan. Yon. Nagkataon lang na mali yung Grupo. nasamahan niya na organisasyon. And Yon. of course, kung hindi siya magiging maingat, eventually mapupunta siya doon sa mga sinapit nitong mga dating members ng Gabriela Youth kung saan marami dito ay namatay na sa mga enkwentro. In the case of Angel Locsin naman, ayoko na sanang pag-usapan yon pero natanong mo, of course, ito si Angel Locsin because of her affiliation kay Nery Colmenares. Sabi nga ni Angel Locsin, nagkataon lang yun sir na Colmenares din ang apelyado niya. But honestly, I really don't feel being exploited. And ramdam ko na ito noon pa na i-exploit yung kanyang popularity by this Bayan Muna and Gabriela. But meron din ako nakita na isang video na inaamin niya na she's proud to be a Gabriela. But itong mga bagay-bagay ito, nalinaw ito, nag-meeting kami ni Angel Locsin. So sabi niya, sir, never akong mag-advocate ng violence. Kung alam ko lang itong mga nature, yung totoong nature nitong mga organization na ito, I will never join them and I will never campaign for them and I will never join their kind of advocacy. Kasi ang advocacy ko ay malinis, matino. So sir, Anyway, okay? Malinaw ho Alam nyo, kaya ho, di ba, ever since noon, mainit na ho ang ulo ko pagdating ho sa itong mga makakaliwang grupo, itong CPP, NPA. Dahil lumalalim ho kasi yung alam ko patungkol dito. Hindi man ako sumasali sa mga aktibidades ng mga yan dahil nag-iingat. Actually, invited naman po ako, kaya lang medyo nag-iingat po ako dahil sa COVID, hindi ako sumasama. Pero sa totoo lang alam na alam ko yung galawan nila. Kasi tandaan ninyo, tawanan nga yung tao noon nung nagpunta si Mocha. Alam mo, sabi niya, salamat sa ipag-imbita nyo dito. Alam nyo ba yan, si Renato Reyes, yung kasamahan ninyo. Sabi ni Mocha, nagbiro siya. Abay, panay ang punta sa show ng Mocha Girls. Kasi doon kami pinupuntahan noon. At this time, nagsishow pa si Mocha noon sa Mocha Girls. At doon pumupunta si Renato Reyes noon para kausapin kami before the show. So alam mo namin ang buong istorya nito. Alam ko kung bakit ganyan na nangyayari sa mga artista. At ulitin natin ang sinabi ni General Parlade.
tayo ay nagwa-warning lang sa mga artista na itong mga sinasalihan ninyo ay hindi maganda ang history. Tama man ang puso ninyo, kung mali ang application, mali ho ang kakalabasan yan. Pwede naman ho kayong tumulong ng sarili ninyong advokasya. Artista na kayo eh. You don't need them to help the people. They need you. Hindi, baligtarin natin, hindi yung you need the Gabriela, you need the bayan muna. No. They need you. They will exploit you. Kaya nga ho, ang warning natin, please, kayo mga artista, wag naman ho kayong tanga at kayo na mga manager na mga artista na ito. Alagaan nyo naman yung mga artista nyo. Anak kayo ng mag-research naman kayo. Yan ang ito ha. Di ba na nagiinit ako. Wala bang pampalamig dyan? No, nagiinit ako. Alam mo kung bakit? Kasi, nung time na naimbitahan kami, bilang manager ni Mocha, nag-research ako. Inalam ko. Nagtanong ako. Sino ba itong grupo na ito? Ano bang meron dito? Responsibilidad ko yon bilang manager na sisiguraduhin ko yung mga kumakausap sa artist ko hindi napupunta kung saan-saan. Kaya ikaw, Ogie Diaz, ha? Ikaw, Ogie Diaz, gawin mo yung trabaho mo. Hindi mo na ginagawa yung trabaho mo na to the point na papabayaan mo yung alaga mo kung saan-saan na nagpupunta. Kung saan-saan organisasyon na nakiki-webinar. Busy ka kasi dyan sa kakablog mo eh. Ang bihira ka naman oh.